First po, tinutukoy po ng mga eksperto, especially mga security analysts, ang isang tinatawag na cascading system of failures sa likod ng mga insidente. Ano po ba ito? Ito yung mga pattern na kung saan po nakikita natin na may mga lapses sa security. Ikwento ko po sa inyo. Ito pong itong suspect, si Mr. Allen, yun yung parang last name niya. No, nung siya po ay nag-execute ng kanyang assassination plot with President Trump. Siya po ay matagal ng hotel guest sa Hilton, Washington, D.C. So matagal niya na po, napagplanuhan niya na ito, and then alam na pala ng family niya, nasabi na sa federal agency na may para silang concern dito kay Allen. And then through investigation this past few hours din ng FBI that yung kapatid niya na nakatira dito sa Virginia, which is malapit sa Washington DC, bumili siya ng kahina-hinalang mga armas. I think shotgun at saka handgun at saka mga iba't ibang uri ng kutsilyo. So, isa din is that meron ding issue sa lapses sa security na napapansin ng mga security analysts kasi daw nagtaka sila na bakit agad-agad na nakapasok yung suspect doon mismo sa security, sabi nila security box o yung chain of security bago ka pa makapasok doon sa ballroom. And also, merong mga reporter at mga reports na rin na lumalabas ngayon sa mga taong involved doon, yung pong red carpet, nagpipicture, nagvi-video, yung mga news agencies or nag interview sila, kung po pala sa part na yon, wala pong security. Hindi ganun ka-tight. And even on other years na nagawa po itong event na to, there is a lack of security on most places. So yun yung parang analysts that they were saying these are the examples of cascading system of failures, 'di ba? Para nagkakaroon pa sila ng confidente to do it. Kasi parang, "Uy, hindi nagawa, sana ituloy pa natin." Tas yung mga iba pang viral posting dito sa X, yung mga sinasabi ng iba na parang, isa pa, "Pagdadasal ko next time dapat mapuruhan na si president." Yung mga gano'n. So, parang mas nai-embolden pa yung mga masasamaang loob na gawin itong mga bagay nito. Dumarami din daw po ang mga kaso ng kabataang edad na between 20 years old to 30 years old na nasasangkot sa karahasan. At ang parang sabi ng isang security analyst, ang ang simula daw ng violent act of people committing this worst act to assassinate the president are ages 20 to 30. At isa daw sa mga nakikita nilang sources nito is yung lumalaganap na uh, violence sa violence exposure, maaring ito'y sa bahay, paglalaro ng mga video games, o yung mga nakikita nila sa school, o yung mga nakikita nila mga rhetoric. Yeah, I think that's the right word. Rhetoric o yung mga salita na pinopost po sa social media na kung saan at the age of 20 to 30, there is a high parang probability that they can take the act of threatening or assassinating or doing the assassination plot because of parang emboldened na yung nakikita natin sa politics at saka dito sa America and I think just sa Pilipinas din. Sobra ng polarized. Meron kang sinasang-ayunan, meron kang hindi sinasang-ayunan to a certain degree na parang very emotional na ang sabi din dito that they are called to be a grievance collector. Ano daw ito? Ito daw po yung mga klase ng tao that they tried to parang bangko yung ginagawa nila sa kanila emosyon. They try to deposit all of their emotional grievances sa isang politiko like on our example today kay President Trump, iniimbak nila yon sa emotional bank nila. And then habang lumalakas yung kanilang motivation to execute their heinous crime, to assassinate someone. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.